Noong 2022, halos kalahating porsyento ng mga nagreklamong natanggap ng Trade Department mula sa mga consumers may kinalaman sa online transactions. Ngayong ganap na batas na ang Internet Transactions Act, ano na nga ba ang mga dapat at hindi gawin ng mga bumibili at nagbebenta online? Makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si DTI Undersecretary Digital Philippines and E-Commerce Lead Mary Jean Pacheco. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Yusek Pacheco. Good afternoon. Thank you for having us. Salamat. Ma'am, unahin po muna yung binanggit ko kanina, no? Kasi 2022 data pa ito na parang more than half ay almost half ay online transactions, yung mga complaints. Sa ngayon po, ano pong sitwasyon sa base sa monitoring nyo? So it's true, ganun pa rin, no? May ganun yung trend na halos kalahati, no, ng ating mga natatanggap na reklamo sa Department of Trade ay related to online complaints against online transactions. So yung statistic nga natin, ang talagang pinakamatinding umakyat talaga was nung before the pandemic, no, yung during the pandemic, nung lahat tayo ay talagang nag-online yan, talagang bumulusok yung nag-15,000. Pero ngayon, ang kwenta namin ay 12,000 yung complaints relative to online complaints. Parang ang naalala ko before is laging mataas yung mga deceptive. That's correct. Ano pa pong mga ibang klase? Correct. Yun, no? So yun yung mga usual complaints natin, yung mga deceptive. Ito yung mga tipong nag-order ka, akala mo ganito kalaki, dumating ganito kaliit. Sabi mo damit, pero ang pagdating mo lining lang pala ng damit, diba? So, yun ang mga deceptive na mga usually na natatanggap ng complaints ng ating mga nagko-complain sa DTI. Yung sinasabi niyo po, ma'am, na bumaba sa 12%, no, 12,000, no? Ano po yan? Data po yan as of 2023? That's correct. This is the data as of 2023. Meron tayong mga 12,000 complaints received by the Department of Trade relative to complaints on online transactions. Okay. Pero ang maganda dito ay may bago po tayong batas, na mas tumutukoy na dito sa pagdating sa mga online platforms. Ano po? Pakibigyan lang kami ng parang gist. Ano po ba itong bagong Internet Transactions Act? Yes, sure. So tuwang-tuwa tayo dahil nung December 5 ay nilagdaan, no, ng ating Pangulo ang tinatawag nating Internet Transactions Act. O ito yung RA 11967. Ang long title niya talaga is an act that protecting online consumers and merchants, no, tapos engaged in internet transactions, no. So creating for this purpose the E-Commerce Bureau. So ayon sa batas, no, talagang in-identify ng batas na ito yung regulatory framework para sa mga nagbebenta online at sa mga bumibili online. So napakaganda nung batas kasi sabi ko nga na ang pinaka-favorite ko dito sa batas na to, na-identify yung mga players no, ng ating e-commerce. Kasi tayo, pag sinabi nating e-commerce, minsan, ang alam lang natin, Lazada, Shopee, pero hindi lang ganun. Ano? Yes. So, yung ating e-commerce, ang niyan is the digital platform, pero iba-iba siya. Kasi, so, dito sa batas, may e-marketplace. Yun nga, ma'am, kasi minsan, halimbawa, kung may reklamo ka, hindi mo kasi alam kung sino yung mananagot, yung mismong pinagbilan mo ba, yung platform. Correct. So, explain lang, ano po ba pinagkaiba itong mga ito, according to the law? So, dito sa batas ay naging klaro yung liability. No? Yun yung isa talagang dito malinaw, no? na sinasabi ng batas na to, yung primary liability. Kasi pag ikaw ay bumili, no? Siyempre, ang bumibili ka sa merchant. Sino ba yung merchant? Ito yung nandun na nagbebenta sa loob ng platform. Di ba? Minsan, pupunta ka, let's say, sa Lazada, sa Shopee, sa Facebook, sa TikTok, hindi ba? So, ang kausap mo talaga yung nagpo-post na yan. So, pwede po itong maliit or malaking store. Yes, maliit o malaking store. Ikaw ay nagbebenta online, so ikaw ay tinatawag na online merchant. Okay. O ngayon, kung ikaw ay yung malalaki naman, yung ikaw halimbawa ng isang malaking store, SM. Or mga branded may sarili kang website. Kasama ka rin dito at ikaw ay e-retailer. At kasama din yung mga platform na sinabi ko kanina. So at least doon malinaw kung sino yung dapat. Halimbawa kasi ako, kung ayaw na ako sagutan ng seller, minsan magme-message ako doon sa platform. So parang at least mas tukoy dito, sino dapat yung unang tutugon. Ganun po ba? Yes. Yun, klarong-klaro din yan. Kasi kung ikaw ay ang may reklamo ka,
ang una mong reklamahuhan, di ba, ang pwede mong gamitin na may redress mechanism, kausapin mo yung merchant, di ba? Usually, kaya natin sinasabi na maganda makipagbumili ka sa isang digital platform. Like Lazada, Shopee, mga Zalora, kasi sila ay merong redress mechanism. So pag ikaw ay bumili sa kanila at meron kang hindi nagustuhan, mag-complain ka muna sa kanila. Under the batas, kapag hindi ka convinced dun sa iyong hindi ka pinapansin, ay pwede ka nang dumulog sa Department of Trade. Okay. Tapos ano pa po yung mga halimbawa, yung particular, naka-outline din po ba dito yung mga violations and of course the penalties, ano po? That's correct, that's correct. So, una, ang kagandahan ng batas na ito, yung kahalagahan ng information. So, di ba, kasi kami sa Department of Trade, minsan nakakalungkot to na magko-complaint ang isang consumer complaint, isang consumer, at hahanapin namin, hindi na namin siya makita. Bakit? Walang address, biglang nawala. Oo nga diba? po, oo. So, dito sa batas ay talagang maliwanag na ang mga platforms kailangan required sila na yung mga merchants na pupunta sa kanilang site ay dapat alam natin yung kanilang information, yung pangalan ng business, sino yung may-ari, ano ang telephone number, yung bang kanilang mga binibenta ay talagang pwede silang, may lisensya sila. Kasi ang dami-dami nating nagbebenta, alam mo ba na ang chainsaw bawal? Bawal yung chainsaw na magbenta. May mga bawal na pinagbibenta. Even yung mga gamot, di ba? Mga gamot, may mga hindi mo dapat binibenta. Siyempre yung mga fake, bawal yan. Ngayon, kailangan may responsibilidad ang ating mga platforms na sabihin, ito may lisensya to. So, nasa lain. Okay, ngayon, ikaw din na merchant ka, dapat alam mo rin yun na bilang merchant, huwag kang magbebenta ng hindi ka lisensyado. Sige po. Mamaya, ma'am, ipagpatuloy natin ang ating usapan. Magbe-break lang tayo. Kasama pa rin si DTI Undersecretary Mary Jean Pacheco sa pagbabalik ng Newsroom ngayon. Dito lang sa CNN Philippines. Balikan po natin ang ating serbisyo ngayon. Kasama pa rin si DTI Undersecretary Digital Philippines and E-Commerce Lead Mary Jean Pacheco. Pinag-uusapan natin itong bagong batas, Internet Transaction Act, na sa batas lang po anong isang buwan. No? Kasi ang usual na problema ay, or minsan iniisip ng ating mga kababayan, ba't pa ako magrereklamo? Ang tagal ng proseso, ang hassle. Ano po ba ang sinasabi dito sa batas na posible po bang mapapadali yung ganitong mekanismo? Yan yung ating aspiration, Ms. Ruth, kasi talagang gusto natin ang batas na to build trust, no? Gusto natin mas maraming magbenta online ng mga Pilipino at marami ding bibili online. And ang ibig sabihin nito, talagang i-build mo yung trust, paling confidence. So kami nananawagan, kahit na halimbawa ang iyong binili, halimbawa 100 pesos, 300 pesos, pag ikaw ay feeling mo na nasamantala ka, kayo po ay tumawag sa Department of Trade. Dahil dito sa Internet Transactions Act, ay mas hopefully, mapabilis dahil nga dito may mga rules na nagseset, tsaka mga powers, na binibigay ngayon sa Department of Trade. Kaya naniniwala kami na ang pagsasabatas ng Internet Transactions Act ay makakatulong para sa mga consumers. Yung sinasabi po din dito sa batas, yung pagkakaroon ng online database. Yes. Anong ibig sabihin nito? So at least pwede mong i-check, ganun po ba? Yeah. So usually pag tayo ay di ba, gusto nga natin, basa-basa muna before you buy. So pag ikaw ngayon ay tumitingin at meron kang gustong bilhin, bago mo bilhin yung gusto mong bilhin, pwede kang mag-check dito sa online business database na gagawin ng Department of Trade. So, magtutulong-tulungan tayo sa lahat ng mga platforms, sa lahat ng mga e-retailers, lahat ng mga online merchants para magkaroon tayo ng database na pwedeng tingnan ng mga bumibili. Pwede ring tingnan ng mga government agencies, pwede ding tingnan ng mga digital platforms. Maganda tong database na nasa isip ng batas kasi yung information para magkaroon ng confidence yung bumibili na, legitimate ito. Ay, alam ko to, nandito pala ito, may address pala ito dito. So alam ko na itong merchant na to ay isang lehitimong merchant. Ano po ba to, kailangan mag-register or iipunin nyo ito from BIR or sa registry nyo mismo? So meron tayong hintayin lang natin, babalang kasi natin yung implementing rules and regulations. Pero na namin, medyo nakikita na namin kung paano i-formulate. Maraming merchants sa mga digital platforms. So kailangan natin ang tulong ng mga digital platforms. So meron ding mga
listahan, ang ating, katulad kami, may mga listahan din kami sa Department of Trade. So lahat ng mga listahan na ito ay bubunuin natin kasi syempre alam mo Ms. Ruth, nasa DTI yung pag ikaw ay mag-start ka ng negosyo mo, 'di ba? Ang una mong hahanapin yung business name registration mo. So meron kaming listahan noon. So lahat ng mga registration pati nga as you said BIR, yan lahat kami magkukumpul-kumpul, makikipag-ugnayan pati sa digital platforms para makagawa tayo, ma-populate natin yung ating database. Yusek, yung sinasabi nyo kasi kanina na parang, ayan na nga, meron tayong database and then yung tinanong ko about possible violations or yung mga pwedeng i-report, laging sinasabi rin ng former trade officials na na-interview ko, pareho yung karapatan ng consumers doon sa mga malls, yung mismong pinupuntahan mo, physical malls, no, at online. So this law, does it make it more specific? So yun ang ano natin, dapat equal treatment, no? Usually nasabi na ko kapag ikaw ay online, iba yung batas mo. Pag ikaw ay kasi hindi mo nasusukat halimbawa yung damit or something like so, that. So ito hindi, no, ang sinasabi natin, yung mga batas na nag-a-apply sa offline business, ito din yung mga batas na nag-a-apply din sa online business. So equal application. Ang kinaklaro lang natin dito, dahil ang business model ay online, kaya nandito yung Internet Transactions Act na nag-a-identify nung talagang mga parameters, yung mga criteria. Yun yung difference, no? Kasi online nga, kaya halimbawa yung karatula mo, kung halimbawa may karatula ka sa isang ba dito din meron ka dapat kumpleto yung detalye. Kumpleto pa rin yung detalye mo, no? Hindi porket nagbebenta ka online, hindi mo kailangan ng permit na ma-register na license. Hindi ho pwede yun. Kung kayo ay hinihingan ng lisensya sa offline o sa brick and mortar, ganito rin po, no? You need to have your own registration, licenses, pag kayo po ay nagbebenta online. Huli na lang po, itong e-commerce bureau ay particular ba para dito sa batas na ito? At ano to, sa inyo na lang po direct ako contact. Just in case po may complaint, saan din pwedeng kumontak? Tama po yan, no? So ang batas na to ay yung pinakamalaking component ng batas ay ang pagkikreate ng ating e-commerce bureau under the Department of Trade. So maraming mga powers ang binigay ng batas na to sa Department of Trade Secretary. So, kaya yung e-commerce bureau, ito yung parang funnel, no? So, lahat dito po, pagka nandyan nagawa na po natin ang IRR, nagawa po natin yung ating mga magagandang tools, no? Yung pong business database, yung Trustmark, yung ODRS, yung pong e-commerce bureau ng DTI ang siyang magtatanggap. Pero hindi lang po ito DTI, no? Marami po talaga kaming kapartner ng mga agencies of government na talagang magtutulong-tulong kami. Yun po yun ang kagandahan nitong Internet Transactions. Okay. Hintayin natin yung IRR. Yan naman ang next atin interview. Maraming pong salamat kay DTI Undersecretary, Digital Philippines and E-Commerce Lead Mary Jean Pacheco.